Undas na naman, panahon ng mga patay. Alam natin na si Ninoy ay nasa Manila Memorial. Si Rizal nasa Luneta. Si FPJ ay nasa Norte. At si Quezon ay nasa, saan pa? Di Quezon Memorial. Pero hindi totoong nasa monumento ang mga labi ni Bonifacio. At wala rin ito sa Tutuban. Ang chismis, huling naispatan ang mga buto ng Supremo sa National Museum. Nung panahon pa ng Hapon, wala na siya doon. Anyari? Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, could be all over. Anyari? Alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Para malaman kung saan nga ba talaga nakalibing si Bonifacio, nag-ikot-ikot ako sa Maynila. Nagtanong-tanong kung may nakakaalam bang libingan ng urig na atapang-atao. Sa tingin niyo saan nakalibing si Andres Bonifacio? Siguro sa Cavite. Sa Loton. Balintawak. Sa libingan ng mga bayani. Baka hindi siya nailibing. Dito raw, sa palatandang ito, dito sa Maragondon, Cavite, dito raw nailibing ang mga labi ni Andres Bonifacio. Kaso may konting problema. Nakasulat sa taas, April 26, 1897 daw, nilibing si Bonifacio. Kaso, hindi bang turo sa atin at sabi naman sa marker sa baba, May 10, 1897 pinatay si Bonifacio. Ang tanong ngayon, anyari? Kung maniniwala ka sa marker, inilibing si Bonifacio bago pa siya pinatay. Ang labo. Pero ang sigurado lang, marker lang ito. Wala dito ang mga buto ni Bonifacio. Teka muna. Baka mas malinawan tayo kung sasagutin muna natin ang tanong, paano nga ba namatay si Andres Bonifacio? Taong 1897 matapos matalo kay Aguinaldo sa eleksyon sa Tejeros dahil nalutong Macau daw angal ng Supremo, pinlano ni Bonifacio na magtayo ng hiwalay na paksyon. Siyempre, na bad trip ang pangkat ni Aguinaldo. Teritoryo pa ng Cavite. Kaya inutos agad ang pagdakip kay Bonifacio sa salang pagtataksil. Nako, noon pa man lang pala, magulo na ang halalan sa Pilipinas. Pero, ito naman ang say ni Professor Augusto de Viana ng UST History Department. Yan ay mga Kabitenyo. Hindi yan yung buong katipunan na membership. So, ano otoridad nila para mag-decide para sa buo? Nung nagalit siya, ano otoridad niya na ipawalang bisa yung yung buong eleksyon? Tutusin walang bisa dapat yun. Pero wala tayong magagawa kasi puro nasa Cavite ka, puro mga Kabitenyo nandun. Nandun na kumbaga nasilo na si Bonifacio sa kanyang ginawang sa kanyang sariling bitag. Ito ang bahay ni Chodorico Reyes. Ngayon, dito sa Maragondon, itong tawag dito ay The Bonifacio Trial House, mga kapatid. Dito ginanap ang paglilitis ng magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Mga tol, sinasabi lang itong paglilitis na ito ay isang malaking kangaroo court. Kacharotan, isang matinding hawsyaw. Fake. Kasi sinasabi nila na bago pa magsimula doon yung trial, may desisyon na. Mga kapatid, ito po si Placido Martinez, ang abogado ni Bonifacio. Pero hindi gaya ni Attorney Lorna Capunan, ito, nilalaglag yung kliyente niya. Saan ka ba naman nakahanap ng defense counsel na ginigiit pa na kung meron daw parusa na mas malala pa sa death sentence, iyon daw dapat ang ipataw sa kanyang kliyente. At siyempre, mga kapatid, tunay na atapang-atao, Andres Bonifacio. Siyempre naman, tol, hindi uso noon
ang mga wheelchair o hospital arrest. Dinala sa trial, sugatan pa mismo. Saka nakahanap ng ganyan. So pinatawan sila ng parusang kamatayan. Ito na yung aspeto na nung ipapatupad, sinabi ni Bonnie Aguinaldo na dapat i-commute na lang yung sentence. Pero eventually, dahil nga si Bonifacio yung, kumaga, being the person who first organized the Katipunan and led the revolution, sa halip na kamatayan yung ipataw, i-commute. Kaya lang, dahil na rin sa sulsol ng mga ilang general ni Emilio Aguinaldo, pinatupad niya pa rin yung desisyon ng Consejo de Guerra na kailangang patayin yung magkapatid. Basta kwentong Bonifacio, expert daw si Atty. Gary. Paano ba naman? Kalololohan niya si Gat Andres sa kapatid nitong si Procopio. Kailangang mamatay si Andres para ma-consolidate ni na Emilio Aguinaldo yung pwersa ng Katipunan at mag-take side sa kanila. At saka mismo inamin niya sa kanyang memoir na si Bonifacio ay ang taong pinapatay niya. Kasi kung hindi siya, hindi si Bonifacio, malamang siya ang mamatay. Kumbaga, inunahan lang ni Aguinaldo si Bonifacio. Binaril ang magkapatid na Bonifacio at Procopio sa bundok Buntis sa bayan ng Maragondon sa Cavite. Kadalasan tuwing halalan, uso ang siraan. Example, yung kalaban mo sa politika. Kakalkalin mo yung mga baho nila. Ilalabas mo yung litrato ng kanilang anak sa labas o picture ng kanilang kabit. O kaya lalabas mo yung salin nila. Paano kaya nung eleksyon, nung sinaunang panahon? Mga tol, matindi sila. Labasan ng kalansay. Literal yan. Panahon pa rin ng mga Amerikano. Mainit din ang eleksyon para sa pagkapangulo ng Commonwealth Government ng Pilipinas. Pinahukay daw ni Manuel Quezon ang mga boto ng Supremo sa Maragondon, Cavite para i-display sa National Museum. Pinahukay yung boto, one, siguro for historical purposes, and at the same time, it was used by Quezon for political purposes. Kasi remember, si Quezon at si Emilio Aguinaldo ang naglaban sa pagkapangulo ng Commonwealth. Ayon sa historiador na si Jose Victor Torres, secret weapon daw ni Quezon versus Aguinaldo ang mga labi ng Supremo. Nga naman, ungkatin mo ba naman ang isang madilim na isyu ng nakaraan tungkol sa taong hinatulan mo ng kamatayan? Nung tumakbo talaga si General Aguinaldo na presidente para sa Commonwealth, no? Akala kasi ni Quezon, kanya na talaga eh. He knew he would win. No? But in order to succeed in that, no, he has to really slander his mudslinging, yung kanyang kalaban. No? Ang talagang mga ikakabit na issue talaga kay Aguinaldo was yung pagkamatay talaga ni Bonifacio. No? Kaya lumabas nga itong kwento na ipinarada nga daw. I, Manuel Luis Quezon, fulfill my duties as President of the Philippines. Meron nga litrato ron na kaya sabi niya na ito nagpapatay dito. Ito si Bonifacio, itong mga buto na to. Naging circus. Kung si Quezon ay talagang naghahanap sa katotohanan, ay dapat dumaan sa batas, ayon sa batas, abogado siya. At saka dumaan ayon sa agham, kahit na wala pang DNA noon, siguro ma-cross-reference mo yung mga eyewitness accounts. Ang bigotilyong taga-Tondo na si Guillermo Masangkay, na dati ring katipunero, ang in-charge sa opisyal na komiteng naatasang hukayin ang mga labi ni Ka Andres. Pero teka, may pagdududa kung totoong boto nga ng Supremo yon. Kung may nakakaalaman kung saan nilibing ang Supremo, ito'y si Lazaro Macapagal, ang leader ng squad ng mga katipuneron na inutusan ni Aguinaldo na patayin si Bonifacio. In the first place, yung pinagkuhanan ng buto, taliwas ito sa testimonya ni Lazaro Macapagal, hindi yun yung lugar kung saan sila binaril si Bonifacio at nilibing. Pangalawa, yung examination na ginawa sa University of the Philippines, no, sa medical school, hindi sukat sa edad ni Bonifacio buto. Pangatlo, bakit isang set lang ang nakuha? Ang testimonya ni Macapagal, nilibing nila lang sabay, no, yung magkapatid.
Pero parang kumbinsido naman ang apo ni Bonifacio na sa lolo nga niya talaga ang mga boto na yon. May mga ilang historias na nagsasabing hindi yun yung boto. Pero nung nahukay yung boto, nagkaroon ng congressional inquiry. Pinatotohanan ni na Espiridiona Bonifacio at ni na Guillermo Masangkal. Silang nagpatotoo na itong botong ito ay kay Andres. Ito pa isang tanong. Kung totoo nga na mga boto ni Bonifacio yung nakita nila, si Supremo, ang tanong ngayon, asan yung kalansay nung kapatid niyang si Procopio? Kahit nung buhay si Macapagal, hanggang sa siya'y mamatay, wala naman siyang sinabi kung saan nila itinapon yung bangkay. Ni Procopio at ni Andres. Kasi ang alam ko, may accounts noon na pagkabaril sa kanya, si Bonifacio ang tinaga, tapos ang nilagyan lang ng hukay ay yung kay Bonifacio. Nako, mukhang kakailangan na natin ng powers ng Soko para mapatunayan kung mga boto nga ba talaga ni Bonifacio ang nahukay noong 1918. Paano nga ba siya pinatay? Siya ba'y sinaksak o binaril? Soko. Ito ng mga lolo ko, pinapatay si Andres sa pamamagitan ng taga. Babarilin siya pero ang may nagsabing wag, sayang ang bala, pinagtataga hanggang sa mamatay. Ang binaril si Procopio Bonifacio. Konting duda pa rin ako dahil una, forensically, kapag sinaksak mo isang tao, pumipilansik ang dugo. At according to the account, sinaga daw, sinaksak, no? So, can you imagine yung dugo na dumalak, no? At napilansikan yung mga taong pumatay. Pero pag tinignan mo yung testimonya ni Macapagal na pinablish ni Agoncillo, nang nakita daw nila si Gregorio de Jesus, ang unang tinanong ni Gregorio de Jesus ay, nasaan ang tao ko? Yan ang nakaka-istorbo eh. Wala yung ebidensya doon na hindi binanggit. No, kaya hindi ako naniniwalang na sinaksak. It's just that yung binaril, which is mas masakit. Napakamalas naman talaga itong si Andres Bonifacio. Isipin mo, naulila ng maaga, namatayan ng unang asawa, pinapatay, at higit sa lahat, kung paniniwalaan mo yung teorya ng maraming historiador, eh hindi pa raw makita ang mga labi. Sa aklat ni Ambeth Ocampo na Bones of Contention, may 3 posibleng sinapit ang mga boto ng Supremo. Una, nanakaw daw mula sa templo ng Legionarios del Trabajo sa Azcárraga, Maynila noong 1926. Ikalawa, ayon kay Guillermo Masangkay, inilagak ito sa National Museum. Pero kasama itong nasira noong World War II. Ayon daw sa isang Dr. Servando de los Angeles, na-cremate at nasa ilalim ng monumento sa Caloocan. Pero ultimo ang direktor noon ng National Library na si Epifanio de los Santos, si Mr. Edsa himself, ay nag-certify as true and authentic ang mga boto, kahit marami parang kung may question dito. Based din sa mga findings, lahat na dokumento, nag-conclude si Epifanio de los Santos na yung botong nahukay sa Maragondon at yung botong nakita doon sa building ng Los Veteranos de la Revolution ay iisa at ito yung boto ni Andres Bonifacio. Yun nga lang, sabi ng libro ni Ambeth Ocampo, ang nag-appoint kay De Los Santos ay walang iba kundi si Manuel Quezon. Ang may pakana na hukayin ang mga boto ni Bonifacio para siraan si Aguinaldo. Ang ending, tanging ang marker na ito lang sa Maragondon, Cavite, ang may totoong kinalaman sa kamatayan ni Bonifacio. Kawawang Bonifacio. Hindi nga nagkatugma-tugma ang detalye ng buhay niya sa kasaysayan. Hindi pa nabibigyang pagpapahalaga ang mga monumento niya, lalo na sa Maynila. Pinamamahayan kung minsan. Madalas, rampahan rin ng mga nagsaskateboard. Hayop talaga yung mga yan, no? At kailangan pang lagyan ng karatolang gawa sa styro. Pero
Wala na yatang masasakit pa sa katotohanang magdiriwang ng ika-150 kaarawan ang magiting na Supremo ngayong taon na ito. Hindi man lang nabigyan ng state funeral. Pero giit ng National Historical Commission of the Philippines, paano mo raw bibigyan ng state funeral ang isang tao kung wala namang ililibing? Being an individual, you glorify this person as the founding father ng ating revolusyon. Tapos, sinasabi natin na isa ring pambansang bayani, pero hindi mo naman ino-honor. Hindi ba ang isang ordinaryong individual binibigyan ng libing? Much more itong taong to na kinikilala nating nanguna sa revolusyon. With more reason na dapat bigyan mo siya ng libing. Una-una, alam mo sino pumatay, sino papatay, may eyewitness account ka pa, bagamat wala na yung mga ebidensya, yung physical ebidensya, nandun yung mga accounts. So dapat lang tanggapin lang natin yun. Hindi masasara hanggang hindi natin tinanggap. Baga 150 years na ang si Bonifacio, we hardly know anything about his life. No? Pumutok na ngayon yung issue na Pangulo o hindi, pero ano ba background talaga ni Bonifacio? Siguro bago ilibing natin sa isang state funeral, para sa akin, buhayin niyo muna. Buhayin niyo muna yung kwento ni Bonifacio. Hay nako. So, ano na nga lang ba ang totoong kwento kay Bonifacio? Nag-aaral tayo ng kasaysayan para mas makilala natin ang ating mga sarili. Pero dapat din nating tanggapin ang katotohanan na ang nakaraan minsan ay isang malupit at matinik na eskinita. Punong-puno ng mga anino, ng mga sikreto, at mga tanong na kailanmay walang sagot. Kahit sabihin pa natin na tayo ay isa ng ganap na nasyon. O kaya ba hanggang ngayon punit-punit pa rin yung ating pag-iintindi sa kasaysayan? Nakakagutom mag-isip. Alam mo, kain na lang tayo. Wala pa ba yung kain?